Grabe, no? Naalala nyo ba nung bata pa tayo, kahit pagod ka na sa kakalaro, hindi mo nararamdaman ang pagod? Bakit? Kasi nag-enjoy tayo at love natin ang ginagawa natin. Kaya nga sa episode natin na ito, pag-uusapan po natin how can you turn your passion into profit? Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Oy, napanood nyo na ba yung Lyda Saris ng Squid Game na nakakainis? Kayo na lang na manood o panoorin nyo na. Ayaw ko maging spoiler po. Alam nyo, marami po kasing mga tao doon. Ngayon, di ba? Yung parang nagtatrabaho po tayo na parang ang bigat-bigat sa kalooban po natin. Di ba? Parang yun nga, paglabas sa sweldo, kulang, utang, bayad utang, tapos pasok sa trabaho, di ba? Travel, then uwi, paikot-ikot lang, nakaka-boring na talaga. Pero sa totoo lang, kung titignan po natin, nung bata po tayo, hindi naman sinabi sa atin na kailangan natin maglaro, pero naglalaro tayo. Hindi naman sinabi sa atin na mag-enjoy tayo, pero nag-enjoy tayo. Kaya nga guys, in this episode, pag-uusapan po natin, balikan po natin nung tayo ay bata pa, kung bakit kahit di tayo binabayaran, naglalaro po tayo, kahit pagod na pagod tayo, hindi tayo nagre-reklamo, at syempre naman, kung bakit paulit-ulit natin ginagawa yan. Okay? So guys, if you want to become successful, you want to earn money while you are enjoying, this is the episode for you. So number one, kung gusto nyo talaga mag-enjoy, first things first, you got to identify your purpose. Alamin mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagbebenta? Bakit ako gumagawa ng content? Naalala mo nung bata ka, di ba? Bakit ka naglalaro? Sinabihan ka ba na maglaro? Hindi. Kasi gusto mong maglaro. Bakit mo gustong maglaro? Kasi nag-e-enjoy ka habang ikaw ay naglalaro. You played because it brings you joy. Hindi dahil na meron kang reward. Hindi ka naman naglaro para kumita. Hindi ka naman naglaro para ma-recognize. Ginagawa mo lang kasi nag-e-enjoy ka talaga. Alam mo, parehong prinsipyo rin pagdating po sa trabaho. Honestly, kung ang purpose mo lang sa trabaho, di ba, ay kumita lang ng pera, ay nako, maniwala ka. It's either ma-disappoint ka or ma-shock ka. Disappoint at maliit ang kita, ma-shock ka. Ito lang ba talaga yung kikitain ko after 1 month? Pero ito. Listen to this. If your purpose in work is to genuinely enjoy, to grow, ang goal mo lang, nag-enjoy lang naman ako sa ginagawa ko eh. Ang gusto ko lang na talaga ay matuto. You know what will happen? Money, success, recognition will just follow. Diba? Katulad ng ginagawa ko ngayon. Ano bang purpose ko kung bakit ako gumagawa ng content? Syempre, para kumita. Wait. Meron ako message na nanggaling po sa YouTube. Nagpa-pop up minsan yung parang YouTube channel ko at sinasabi, you have started, ito sinakasulat dito, you have started creating content 12 years ago. So, 12 years na pala ako nagko-content sa YouTube. And you have created already X amount of videos. So, imagine mo, 12 years ago, let me ask you this question. 12 years ago sa YouTube, meron na bang monetization? Meron na bang Google Ads? Pakitype lang sa comment section kung meron na wala. 12 years ago, wala. Alam mo, ang goal ko, ang purpose ko, kung bakit ko inumpisa ang YouTube channel ko is to be able to reach out to the people, specifically for the OFWs who cannot attend my live sessions dito sa Pilipinas. Kasi nag-compute po ako eh. 365 days, ang there was 1 year that I hit 300 speaking engagement in 1 year. Pero hindi ko na ginawa yun. Baka maaga ko makita si Lord sa pagod. So sinabi ko, ito lang pwede ko ma-reach on an annual basis ng mga tao. Pero wala. I will not make a dent. That's the reason why I switched to YouTube, a bigger platform, para mas marami pong makakapanood. So, nag-e-enjoy ako. Yan lang ang purpose ko. Pero without me knowing, na-rewardan kami ni YouTube after so many years. I think 2018 or 19, nagkaroon po ng monetization. So, nagigets nyo, resulta lang. Kaya nga, ang tunay na fulfillment ay nagsisimula sa layunin mo, sa purpose, hindi sa resulta. Grabe. Now, that's number one. Kaya nga, bago ka mag-umpisa, tanungin mo, ano ba ang purpose mo? Bakit mo ba ginagawa to? Ginagawa mo para kumita? O ginagawa mo lang dahil gusto mo, nag-e-enjoy ka? Number 2, ito lang. How can you turn your passion into profit? Next, pag nalaman mo na yung purpose mo, bakit ko ginagawa to? Now, identify what you love to do. Diba? Reflect ka nung bata ka. Balikan mo yung kinahiligan mo nung bata ka. Anong ginagawa mo na matindi, na hindi mo talaga namamalaya na tapos na yung oras?
Nagising ko lang ah. Gabi na. Baka ito na yung susi na kailangan mo hanapin para makita mo yung tunay mong passion. Like for example, baka nung bata magaling ka mag-drawing. Drawing lang. Di ba? Yan ang gusto mo. Hindi ka naman binabayaran. Drawing ka ng drawing. Di ba? Na hindi mo alam na ang career mo pala ay maging isang illustrator. Nagigets nyo? Dati, nung bata mo, mahilig ka mag-organize. Di ba? Na hindi mo pala alam. Ngayon, yan palang gusto mo. To fix things, to fix operation, to fix system na pwede mong pagkakitaan. Kaya nga, guys, ito lang balik tayo nung bata. Ako nung bata ako, pakialamero na ako eh. Hindi, when I say pakialamero, ito lang po nung bata pa ako, pag nakita ko may taong nahihirapan, gusto kong tumulong. Ever since, may nakita kong matanda na may binubuhat ng, tutulong ako. May nakikita akong grupo na may inaayos, magtatanong ako, magpipresenta ako. Gusto ko na talagang tumulong ever since I was young. Without me knowing right now, na nagagamit ko ngayon. Kaya nga since nanggaling din po ako sa Kapos, gusto ko ng mga taong Kapos din na umunlad, umasenso, gumanda ang buhay. Kaya nga, nagtumutulong rin ako ngayon sa pamagitan ng alam ko. Kaya nga guys, ito lang number 1, alamin mo yung purpose mo. O yung purpose ko talaga kung bakit ako nag-umpisa ng channel is because I want to reach more people. Number 2, I really enjoy. I want really to help people. I want to help people to become wealthy and debt-free. Right now, ito yung gawin mo. Kumuha ka ng papel at ballpen, isulat mo yung mga bagay na ginagawa mo nung bata ka na nag-excite ka. Kung hilig mo magturo, baka teaching, coaching ang calling mo. Kung gusto mo magsulat, baka writing, content creation. Or if not naman, baka gusto mo naman maging creator katulad ko. Alam mo, sumubok ka. Diba? Huwag kang matakot na sumubok. Mag-volunteer ka sa iba't ibang project. Mag-take ka ng short courses. Mag-explore ka ng freelance, side hustle. Ito lang look at me guys. Kapag nahanap mo ang passion mo, gawin mo tong parte ng trabaho mo at buhay mo o inegosyo mo kapatid. I-monetize mo. Remember, hindi ka kailangan maging perfect agad. Ang goal mo is not perfection. Ang goal mo, progression. Ito, next question. Siyempre naman, kahit na ikaw ay nag-e-enjoy na sa ginagawa mo, di ba? Nag-e-enjoy ka na. Oo. Meron pa yan na kailangan pong pangmalaman. You need to have the right people, at the same time, the right work environment in order for you to become successful. Pero bago natin pag-usapan yan, ipopost muna natin tong video, okay? Hanggang dito muna tayo. Bibitinin ko muna kayo muna. Kasi masyado na mahaba tong episode na ito eh. Kaya nga ang tanong ko po muna sa inyo, gusto nyo bang matuloy itong session natin na ito on how to find the right team and at the same time, how to find the right work environment para maging successful ka? Type part 2 sa comment section. Pag hindi tayo umabot ng 50 na part 2 po, hindi natin itutuloy. Pero pag umabot tayo ng 50, itutuloy po natin. Bago natin i-close tong session na ito, may good news po ko. I'm going to offer a value pack free webinar. Ang tinatawag po namin the Income Multiplier Method. 8 simple strategies to earn your 6 to 7 figure income. If you're interested, check the link in the comment section. Hurry! Limited to 500 seats only. So guys, I hope that you are enlightened. Kaya nga kapag iniisip mo ng ginagawa mo ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Gusto mo ba talaga ang ginagawa mo? Alam mo ba yung purpose? Nag-e-enjoy ka ba sa ginagawa mo? Pag nag-e-enjoy ka, alam mo yung purpose, you are on the right track. Pag hindi, ano pang ginagawa ang kapatid? Pakitype lang sa comment section kung ano na-realize nyo sa episode na ito. I hope that you will continue to support this channel. Don't forget to like, share, and also subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.